patuloy niyang pagpapakain, yung may buhay na matuwid. Huwag kayong papayag, mga taga rito sa Angeles. Ang sabi nila ay, sanlibutan ho nagsasabi nito, hindi tayo. Yun daw hong Angeles at saka Olongapo ay Sodom at Gomora. Kaya raw, binaksakan ng bulkan at saka ng lahar. Sodom at Gomora. Sabi nila yan, hindi tayo may sabi niya. Sila na mismo ang humuhusga sa sama ng dalawang syudad kung totoong masama. Pero ang Iglesia ni Cristo kahit saan mo ilagay, kahit nasa Sodoma, kahit nasa Gomora, patuloy siyang nabubuhay ng matuwid. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Ako po ay nagagalak na nandito naman po kayo muli. At kung ikaw po ay returning viewer, returning subscriber po natin, ikaw po ang rason kung bakit meron po tayong more than 183,000 subscribers na po. Para naman po sa mga baguhan ng aming pong ginagawa, kami po ay nagbibigay ng reaksyon sa mga sinesend ng mga video request ng ating youth community. And recently we noticed na marami po ang nagsasend mula po sa Iglesia ni Cristo po ng mga ka-youth natin, kaya maraming salamat po. That is exactly what we will be talking about. Ang preaching po na ating papanoorin ay full preaching ni Brother Erdi Manalo, Eranio Manalo po mga ka-U3. Honestly, hindi ko po alam kung ano po yung topic natin ngayon because it was just given to me by our staff. Sa akin po ang background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang po, alam niyo naman po yan sa mga viewers po natin. Hindi ako mahangaral, hindi ako preacher mga ka-U3 at lalong hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo. Ako lamang po ay isang fair reactor and what I do is nagbibigay po ako ng mga instant po ng mga reaksyon, instant po ng mga insight at dahil hindi ako kaani, please expect na maaari akong mag-agree sa aking mga napapanood at maaari din po ako mag-disagree sa aking mga napapanood. So, if everything now is ready mga ka-youth, sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Mga mahal na kapatid, dapat tayong magpasalamat ng marami sa Diyos na sa kabila ng maraming nagaganap na kapahamakan sa buhay at sa napakaraming suliraning bumabangon sa kasalukuyan ay namamalaging buhay ang ating pananampalataya. Namamalagi kayo sa loob ng iglesia, napaglay ang pag-asa sa lahat ng mga pangako ng Panginoon Diyos. Totoong napakabigat ang kasalukuyang dinaranas ng daigdig, lalong-lalo na ang ating bansang Pilipinas. Ang totoo ay marami ang nagtataka kung bakit sa kabila ng katotohanan ang Pilipinas ay nasa matinding paghihirap dahil sa pagbagsak ng kabuhayang bansa, ay siya pang inaabot ng sunod-sunod na mga kalamidad. Halos 1 taon lang ang pagitan noong malakas na lindol dito sa pagsabog ng bulkan na naapektuhan kayo, mga taga-Tarlac, Zambales, hanggang Pangasinan at Nueva Ecija. Itinatanong ng mga tao kung bakit kaya sinapit ito ng ating bansa. At merong mga Iglesia ni Cristo na lalong nagtataka sapagkat iniisip nila dito sa Pilipinas, narito ang bayan ng Diyos. Narito ang tunay na iglesia at narito ang kanyang mga hinirang.
Subalit, ang totoo ay merong mga hindi kakaunting Iglesia ni Cristo ang naapektuhan ng naganap na kapahamakan. Sa aming bilang, ang kabuuan ay umaabot ng mahigit sa 100,000 na mga Iglesia ni Cristo. Sila ay inabot ng kapahamakan, merong mga nangawalan ng bahay, merong mga nawala ng mga kabuhayan, at meron pang mga ilang nangamatay. Dito lamang sa Pampanga ay mahigit sa 10,000 ang naapektuhan. Sa mayroong 46 na lokal. Na ang malulubha ay yung mga lokal na hindi na magagamit ang kanilang sambahan. Katulad ng San Juan sa Santa Rita, ang Santa Barbara, Bacolor, pati ng Potrero, Pabanlag at saka Sapang Bato. Ang mga kapatid diyan ay sa mga ibang pook na marahil sumasamba. Ngayon, ang itinatanong nila, bakit ipinahintulot ng Diyos na ito ay mangyari at nangyayari sa Pilipinas at nararamay ang mga hinirang? Akala ba ninyo ay dito lamang sa Luzon? Gaya ng sabi ko sa inyo, noong lumindol, ang napinsalang mabuti ang Baguio at saka ang Nueva Ecija at hanggang sa Maynila. Dito sa pagsabog ng bulkan, naapektuhan ang mga malalaking probinsya sa Central Luzon. Ang Bisaya ay hindi rin ligtas sa kalamidad. Katatapos lang sa kanila ng isang napakalakas na bagyo na dumaan sa Cebu na nagbaksak ng marami nilang kabuhayan. Ngayon lamang sila unti-unting nakababangon, pati ng ilang mga probinsya sa Bisaya. Ang Mindanao ay binabantaan ngayon hanggang sa pagpasok ng bagong taon ng isang matinding pagkakatuyo dahil sa tinatawag na El Nino. So far, sa atin pong nagigets, no, sa flow po ng preaching dito ni Ka-Erdy, he started with updates on what is happening to the congregation. And of course, he's mentioning here yung mga kalamidad nga na recently na tumama po sa kanilang mga members. At dahil na-mention yung El Nino, if I am correct, this is around 1990s. Kasi po, bata po ako, naalala ko, 1998 yata yun yung El Nino phenomenon nga po, na kung saan may matinding tag-init. Lalong-lalo na po nung nasa Mindanao pa po ako. As Ka-Erdy was saying earlier, mga ka-youth, lalong-lalo na po sa mga members po natin ng youth community na mga members ng Iglesia ni Cristo, bakit po ang pagkaka-refer po is mga Iglesia ni Cristo instead of mga members ng Iglesia ni Cristo, mga ka-youth? Hindi po ba siya nagko-cause ng confusion in a way dahil po ang paggamit ng noun form as to the name of the religion is the same name as to the name of the member? For example, ikaw ay 4-H club instead na ikaw ay member ng 4-H club. But anyway, going back, so at least for now, what we understand is Ka-Erdy is giving a kind of reassurance sa mga members na despite the difficulty, most likely ang magiging flow po ng kanang discussion is holding on to the promises of God and what does God say about these calamities na tumatama sa Pilipinas. Although if we look at it, of course, mga ka-youth, alam niyo naman po yan sa mga nag-aral po ng geophysical phenomenon. Ayan, sa Pilipinas, ganito na po talaga centuries and centuries back, talagang bahain na po ang Pilipinas, talagang may typhoon dahil syempre po katabi lang po natin ang Pacific Ocean and then nandun pa tayo sa the Pacific Rim of Fire, di ba po? Kaya lagi din po tayo may mga lindol, mga ka-youth. So this is something that could totally be explained by science, pero interesado po ako kung ano po yung pinupunto dito ni Ka-Erdy in saying na bakit may mga taong nagtataka na tayo ay tinatamaan even though we are quote-unquote bayan daw po ng Diyos. So anyway, let's continue. Yun po ang pag-iinit ng isang bahagi ng dagat sa Pasipiko nang ibinubunga ay ang kawalan ng ulam. Kaya marami ang mga pananim na masisira. Karagdagan na naman sa paghihirap ng Pilipinas. Dito sa parties ng Katagalugan ay kasalukuyang nananalanta ang red tide.
ang pumapatay ng mga laman dagat na kinakain ng tao at hanap buhay ng maraming taga roon. Itong mga pangyayaring ito ay naghahanap ng kasagutan. Pero sasabihin ko sa inyo, mga magulang at mga kapatid, na huwag kayong magtaka sa bagay na yan. Huwag. Sapagkat ang mga propeta ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga apostol ay meron ng mga paunang pahayag tungkol sa mangyayari sa huling araw. At yun mga pahayag na yon ay nasulat sa Biblia. Hindi na natin maaaring pigilin. Hindi po maaaring masira ang mga salita ng Diyos na nakatakda na maganap sa huling araw. Ibig sabihin sa ating panahon. Alam ba niyo kung ano yung mga nakasulat na yan na ang sabi ko sa inyo ay walang makapipigil? Isa-isahin natin yan. Unahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo sa 3:1. Pakinggan ninyo. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ano po ang sabi ng mga apostol? Tandaan mo ito? O bakit natin hindi tinatandaan? Ang sabi niya, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan. Alin? Ang mga huling araw. Pagka sinabing huling araw ng mundo bago dumating ang katapusan. Ang petsa ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay sa mga huling araw. Kaya tayong makasasapol nitong nakasulat na ito na magaganap sa huling araw, mababatbat ng kahirapan. Hindi hulang kahirapan. Ano pong uri ang panahon sa huling araw? Pakinggan ninyo, diyan din sa talatang yan sa ibang pagkakasali naman. Tandaan ninyo ito, nakapangingilabot ang mga huling araw. Mapipigil ba ninyo yan? Ano pong uri ang panahon sa huling araw? Tangi sa ito ay batbat na ng kahirapan. Isang panahong nakapangingilabot, ang sabi ng Biblia. Bakit po nakapangingilabot ang tawag sa panahon sa huling araw? Ano ba ang mga mangyayari sa mga huling araw na yan? Pakinggan ninyo ang pahayag ng isang propeta ng Diyos. Sapagkat sabi ko sa inyo kanina, propeta, si Kristo, mga apostol, ay parang nagpahayag tungkol sa mga mangyayari sa huling araw. Pakinggan ninyo ang sabi ng mga propeta, bakit nakakikilabot ang huling araw? Sa Ezekiel 7:5 hanggang 7. Ipinasasabi pa ng Panginoon, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Kailan? Tuloy, dumating na ang wakas. Ito na ang inyong hangganan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon. Anong panahon? Malapit na ang araw ng kaguluhan. Ano po ang sabi ng Biblia? Bakit daw ho nakapangingilabot ang mga huling araw? Sapagkat itinasasabi ng Diyos na sunod-sunod na kasawian ang aabot sa tao. Kailan po magaganap ang sunod-sunod na kasawian? Pagka malapit na ang panahon ng wakas, pagka malapit na ang hangganan ng sanlibutan. Masisira ba yan? Pagka hindi naganap yan, hindi totoo Biblia. Pagka naganap yan, lalo kayong dapat sumampalataya. Nakasalig ang inyong pananampalataya sa katotohanan, sapagkat ang ating sinasampalatayanan ay pawang nakasulat sa Biblia na katotohanan. Ano ho yung mga sunod-sunod na kasawiang yan na mangyayari pag malapit na ang wakas o sa mga huling araw? 15. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at kagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at kagutom. Hindi ho ba nangyaring lahat yan? Salot, tabak, kagutom? Ano pong ibig sabihin ng tabak? Pagpatay. Kaya laganap ang terorismo sa buong mundo. Laganap ang karahasan sa Pilipinas. Nagpapatay ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Merong mga taong labas. Merong mga rebelding sundalo. Ano po ang ginagawa? Pumapatay ng sagisag ay ang tabak. Hindi lamang tabak, salot. Yun hong mga peste. Yun hong mga red tide.
Yun ho ay mga salot, yung mga tagtuyot, yan ay mga salot, yung iba't ibang uri ng mga sakit. Hindi pa ho nadidiscover ang luna sa cancer ay meron pang mas malubha sa cancer ang AIDS. Yan ho ay pambuong daigdig. Ang sabi nung una, para tamaan ka ng AIDS, sing katumbas ng tinamaan ka ng kidlat. Bihira naman ang tinatamaan ng kidlat. Yun ho ang sabi nung una. Bihira rin ang tatamaan ng AIDS. Pero sa bagong pagsusuri ho ngayon sa Amerika, kahit na wala kang sexual na contact sa may AIDS, pwede kang magkaroon ng sakit na yan. Ngayon po ay totoong nakababahala ngayon sa buong mundo sapagkat lumalaganap ang salot na yan. Tama na naman ang Biblia. Tagutom! Kala ba niyo ang Pilipinas lang ang nakakagutom? Baka akala niyo ang Amerika hindi ko nagdaranas ng tagutom. Halos ika-4 na bahagi ho ng mga mamamayan sa Amerika ay nagugutom. Ang Rusya ay bumaksak na rin ang ekonomiya. At sila man ay meron na rin ginaranas na kagutom sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga bansang maliliit at malalaki. Sa Asia, sa Afrika, laghanap po ang tagutom. Ano sabi ng Diyos? Pag malapit na ang wakas, sunod-sunod na kasawian ang darating sa mundo. Paano natin mapipigil yan? Sige, magtataka kayo? Magtataka tao? Bakit kayo magtataka? Nakasulat yan. Pagka hindi natupad yan, hindi totoo ang Diyos sapagkat ang Diyos ang may pahayag niya. Ano yung sunod naman sa ating Panginoong Jesucristo? Ano-ano ho ang magaganap pagka malapit na siyang dumating, pag malapit na ang wakas o sa huling araw? Pakinggan ninyo ang sabi ni Jesus, Lucas 21:11 at 27. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. Ano pa? May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kadilagilalas na tanda buhat sa langit. Ano susunod? 27. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ano po ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo? Pag malapit na siyang makitang mahayag diyan sa alapap, ibig sabihin ang kanyang ikalawang pagparito na siyang katapusan ng mundo. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng malalakas na lindol. Pangkaraniwan ho ang lindol. Pero ito ang sabi ni Kristo, sa huling araw, puro malalakas ang magaganap na lindol. Magkakagutom, magkakasalop, at magkakaroon ng mga kakilakilabot na mga bagay. Nagkakaisa ho ang mga propeta, ang mga apostol, ang ating Panginoong Jesucristo, kung anong uri ang panahong ito. Mga kapatid, huwag yan ang inyong kakilabutan. Ang inyong antabayanan, nakahanda ba kayo sa pagdating ni Jesus? Kaya pinapangyari ng Diyos yan para gisingin ang sangkatauhan. Nawa makasan niya ang mundo. Hindi naman siya iniintindi ng tao. Patuloy din ang tao sa lahat ng uri ng katampalasanan, sa lahat ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng uri ng mga krimen at kalayawan. Hindi nila iniintindi ang paghukom. Pero Well, this kind of flow of teaching, mga ka-U3, this is something that is not unique, no, sa sinasabi po ng Iglesia ni Cristo. A lot of other religions also say the same way patungkol po sa, kumbaga, doomsday, ano po. And as I also mentioned po sa ating mga past video reactions, di lamang po from the Iglesia ni Cristo preacher na si Ka Erdi, kailan nga ba ang sinasabing end times, mga ka-U3? Dahil po, kung titinan po natin when the Bible was written, they are saying of a future event. Ito yung mga senyales, ito yung mga signos, palatandaan na darating na nga po ang Diyos. At ang isa sa mga pinaka-common daw po dyan, syempre, mga lindol, mga sakuna, mga karahasan, at iba pa. And most religions, most preachers that are alive when they are preaching always say to us, ito na yung panahon na ito when they are alive, ano po, or at least to the same effect na malapit na, na malapit na. But like what I pointed out, mga ka-U3, pagkatapos po ng kamatayan ni Jesus Christ ay marami na po, ayan, pakita ko po sa inyong lahat po ng mga doomsday predictions po ng iba't ibang mga sekta, religion, at denominations. Kaya it always leads me to the question, mga ka-U3, how close is close? Ito bang mga na-experience natin, these kinds of natural calamities, most of these are recurring. And if not fortuitous event, mga ka-U3, ay man-made naman po. Hindi lang naman wrath of nature. Ang iba naman po talaga dyan is consequence din po ng maling pamamahala, ng maling mga sistema, o maling asal natin bilang isang lipunan, mga ka-U3. But of course, for the believers, the perspective would be, we just have to be prepared kasi hindi natin alam, di ba? Like a thief in the night, darating na. Although I just have to mention dahil
naalala ko na mention po dito kanina ni Ka-Erding patungkol po sa AIDS, no? So AIDS of course is kumbaga the severe form of HIV. Breaking news po, within this week lang po, so ginamit po yung CRISPR na gene editing ng tao ay kanila pong na-eliminate ang HIV. This is a very big breakthrough mga ka-U3. And of course, ating panahon ngayon, syempre, is na ma-manage naman po yung HIV with the right medicine. But looking into the logic of this idea of doomsday predictions mga ka-U3, it strengthens and gives the people or the followers, of course, of a particular religion a sense of urgency and also a sense of priority with their faith dahil nga po, syempre, there's not just a threat to a person's existence but the whole earth, buong mundo na po ang maapektuhan. And syempre, yung kaluwan ng mga tao at ang salvation po ang at stake dito. Kaya we get these kinds of warnings from preachers mga ka-U3. Anyway, let's continue. Kayo, tayong mga hinirang ng Diyos. Tayong nakaunawa nito. Tayong ginigising ng Diyos. Umanda ka. Ang susunod sa mga kakilakilabot na nangyayaring yan, ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ho ang magiging dahilan? Ang isang dahilan niyang mga malalagim na mga pangyayaring yan. At gaano kalapit tayo sa araw ng paghukom. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 12. Magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat. Pare-pareho Ang sumulat niyan si Apostol Juan. Sa pinakahuling aklat ho ng Biblia, ang Apokalipsis. Kalagim-lagim daw ang mangyayari sa lupa. Kakilakilabot naman ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi naman ng mga propeta, sunod-sunod na mga kasawian. Bakit kaya? Anong isang dahilan na magpapalagim dito sa mundo? Sapagkat, tuloy mo. Sapagkat ang matinding poot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Oh. Alam niyang konting panahon na lamang. Kaunting panahon na lang. Ang Ang nalalabi sa kanya. Kita niyo na? May kagagawan din pala si Satanas niya. Kaya kung sabihin niyo sa akin, bakit yung ibang mga iglesia ni Cristo tinamaan? Pero sino pa ba kagagalitan ni Satanas? Yung bang mundo, yung bang sanglibutan, kagagalitan pa ni Satanas kanya na yun. Siyempre ang kapopotan niyang higit sa lahat, yung mga hinirang ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, saba ng lupa, kalagim-lagim ang daranasin ninyo, sapagkat matinding poot ng Diablo ang babaksak sa inyo. Dahil alam niya, kaunti na lang ang panahong natitira sa kanya. Kaunti. Kaya na magbigay ng pakahulugan doon sa kaunti. Wala akong petsang binibigay ng Biblia kung kailan ang pag-uuko. Pero ang sabi ng Biblia, pagka iyang mga malalagim na pangyayaring ininaganap niya, ay tandaan mo, kaunti na lang ang panahong natitira. Alam ba nyo, gaano ho bang pinsala ang gagawin ng Diablo rito sa mundo pagka malapit na ang panahon? Basahin natin sa Isaiah 14:12 at saka 17. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga. Yun ho ang unang kalagayan ng Diablo. Hindi naman nilalang ng Diyos na Diablo yun Maganda pagkalalang sa kanya, tala sa umaga. Ang tala panggabi. Itong talang ito pang umaga. Ibig sabihin napakaliwanag, napakaningning. Yan ho kasi ang pinahirang kerubin. Yan ang unang kalagayan ni Satanas. Pero, nahulog. Ulit nga. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga. Delikado pala yung mga hulog ng langit, Delikado. Gaano mo pinsala gagawin? Kaya pala ang Pilipinas perwisyo. Tignan niyo ang nangyari. 12 muna at saka 17. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. 17. Hindi ba ito ang sumalanta sa buong daigdig At? ang nagwasak ng mga lungsod? Marami nang wasak dito sa Pilipinas na lungsod. Dito sa Angeles hindi nila mapalayas-layas ang mga Amerikano, pinalayas ng Diyos. Pero, maraming nawalan ng kabuhayan. Maraming nawalan ng hanap buhay. Hindi na bali yung mga prostitute kung mawalan ng kabuhayan. Pero yung merong mga lehitimong negosyo, merong mga paupahan dyan, naramay sila. Paano? Binaksakan sila ng hulog ng langit. Ang sabi ng Biblia, ang Diablo sasalantayin ang buong daigdig at wawasakin ang mga lungsod. Ngayon, sagutin natin yung itinatanong. Narito ang iglesia.
Bakit naman piping-pipi ang Pilipinas? Ang tanong nila ito, hindi ba't sa panahong ito na huling araw? Sa panahong yan, sisilang ang tunay na iglesia, ang bayan ng Diyos? Hindi ba sa panahong yan merong mga hinirang? Hindi ba ang mga hinirang nini narito sa Pilipinas? Bakit itinulot ng Diyos na mangyari yan sa Pilipinas? Ito po ang sagot. Zacarias 13:7 muna. Gumising ka, o Tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Ito ang binabasa sa atin, kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho sa Pilipinas nagsimula ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ho ay 30 ng mga tao sa dalawang yugto ng kasaysayan. Ang simula ho ng Iglesia ay binabasa. And some of the other points po na nito po sa ating notes so far, I actually like how Ka-Erdi here emphasizes his points. So old school na oratorical style. Dapat ginagamit! Ganun po talaga yung pagkakasabi. And I like that. So that's how you put an emphasis mga kayuthi sa pinupunto mo. Also, I noticed, yung paraan po ng preach niya, marami siyang tanong no na kumbaga binabato and then we'll be trying to answer that, something like that. For example, sinabi niya kanina, sagutin natin yung tinatanong. And then he would be saying and explaining what according to him was said by the Bible mga ka-U3. May mga technical din po siyang nasabi and sana po both po sa mga viewers po natin na members ng Iglesia ni Cristo o hindi man, may na-mention po si Ka-Erdi na 30 pulutong. Ano po ang ibig sabihin nito? And also yung dalawang yugto ng kasaysayan. So most likely, related po ito sa pag-usbong po ng Iglesia ni Cristo mga ka-U3. So please comment below and lahat po kasi ng mensahe ay amin po talagang binabasa. Kung sino ho nagtatag, yung nagtatag na yan, sasalantayin agad. Ulitin mo nga yung binasa mo sa 7. Gumising ka, o Tabak, laban sa pastor ko. Si Kristo ho yung pastor. Yun ho nagtatag ng iglesia. Ano sabi tungkol kay Kristo? At laban sa lalaki na aking kasama, saktan mo ang pastor. At ang mga tupa ay mangangala. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Nangyari ho yun. Si Kristo ho ay hindi lang nasaktan, si Kristo po na Panginoon ay napatay. At pagkatapos na siya ay mapatay, ay ipipihit naman ang kamay sa maliliit. Sa Biblia, pag binasa niyo yung Mateo 10:40 hanggang 42, ang tinutukoy na maliliit yung mga apostol. Ang sabi ni Kristo, sino mang magpainom sa mga maliliit na ito, ang tinutukoy yung kanyang mga tagapangaral noon. Sa mga tuwid, pagkatapos na si Kristo ay usigin, ibabaling ng Diablo ang pag-uusig sa mga apostol. At ano mangyayari sa iglesia? Ang mga tupa ay mangangalak. Ano nga ho ba nangyari nang usigin ang unang iglesia? Nangalak ang mga kapatid sa Judea, sa Galilea, sa Samaria, at umabot sa baybay ng Asia Minor. Kaya nagkaroon ng iglesia sa mga hintil. Sa panahon ni Apostol Pablo, pinuntahan niya yung mga kapatid na nagsipangalat kung saan-saan lugar sa dako ng mga hintil. Kaya nagkaroon ng iglesia sa mga hintil. Ang mga unang kaanib sa unang iglesia, Hudyo at saka hintil. Ano ang mangyayari dyan sa dalawang kaanib na yan? 8. Apoy, dadalhin sa apoy. Pero, makasasama ba sa kanila? Masakit yung apoy. Pero makasasama ba sa kanila? Ang sabi ng Diyos, sila'y dadalisayin ko na parang filak. Ano ho ba yung silver apoy? Saan ho ba ipinandadalisa yan? At ano ang katumbas niyan? Tignan natin sa unang Pedro 1:7. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy. Ayun. Upang malaman kung talagang dalisay. Ano katumbas sa atin? Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kay sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Paano po ang ibig sabihin dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy? Dadalhin sa pagsubok, hindi sa dagat-dagatang apoy. At lalong di sa purgatorio. Ano pong apoy ang tinutukoy dito? Katulad ng ginagamit para dalisayin ng ginto. Nakasasama ho ba ang apoy sa ginto? Hindi. Bakit? Anong ibinubunga ng apoy sa ginto? Lumilinis, tumataas ang kilatis, dumadalisay. Pero yung dinaanan, mabigat, apoy. Ang iglesia ni Cristo sa uling araw, idadaan din ng Diyos
para madalisay, idadaan sa matitinding pagsubok. Matitindi! Hindi basta pagsubok lang. Pagsubok na parang apoy. Pero apoy na makadadalisay. Bakit? Sila ang wika'y susubukin ko para malaman ko kung ang kanilang pananampalataya ay tapat. Para pala tayong iniksamin. Kasi alam nyo, mga kapatid, natalikod ho yung unang iglesia. Itong iglesyang ito, sa huling araw, ito isasalubong kay Jesus. Dito manggagaling yung mga buhay. Hindi ko lang malaman kung sino sa atin. Pero tiyak, may mga buhay na daratnan sa iglesyang ito. Kung matatalikod ito, di walang daratnan si Kristong buhay, puro patay. Kaya, para may maratnan ang ating Panginoong Jesucristo at ang iglesyang ito ay huwag matalikod, kailangan dalisayin. Para sila madalisay, kailangan dumaan sa apoy ng pagsubok. Okay, before we continue here, marami-rami pong mga interesting po na nasabi si Ka-Erdy rito mga ka-U3. Pero gusto ko lang po i-point out so far, at least yung pinaka-recent dito, na ang pagdadalisay nga katulad ng isang apoy, para sa pilak, apoy sa ginto, and most likely kahit nasa platinum din naman po, nadadaanan din ng matinding init, nadadaanan ng matinding apoy, high temperature para syempre sa lain maging pure. Pero ang question ko po, kung yung unang iglesia po, dahil what we understand so far, past din ng mga video reactions po natin sa preaching po ni Ka-Erdy, is tumalikod yung unang iglesia. So, ibig sabihin po pala yung unang iglesia, hindi sila dumanas ng pagsasala at pagdadalisay na kagaya ng apoy. Kasi what is happening now, at least understanding natin with the members daw po ng iglesia ni Cristo, sila ay nakakaranas ng paghihirap na sinting din ng apoy dahil ito ay paraan ng pagdadalisay para wala nang tumalikod, di ba po? But anyway, gusto ko lang po i-mention dahil dun po kanina sa mga calamities, sa mga chaos na pwede mangyari dito sa mundo. Sinasabi ni Ka-Erdy rito kanina na ito ay dahil din sa puot ng Diablo, yun po yung pagkakasulat kanina, po. So, ang question ko po, tinatamaan ang mga Kristiyano ng puot ng Diablo, mga ka-U3? Does it mean then Satan has power over Christians in a way because he could actually kill Christians, mga ka-U3? So, on that regard, so as Christians, we should be praying for protection from God so that we could cast away the demons para mapag-adya po natin yung mga kaaway, mga ka-U3. So, medyo naguluhan lang po ako dun po sa extent ng power over true-blooded Christians, mga ka-U3. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kapatid. Sa ginto, hindi masama na magdaan sa apoy. Sa atin, ano ang kabutihan? Pagka nakasulit tayo sa pagsubok, yan ang unang tanong. Ikalawang tanong, hindi ba kayo pwedeng maligtas nang hindi na kayo dadaan dyan? Pakinggan natin sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ito, pakinggan nyo. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ano yun? Ito yung buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hindi kayo maliligtas hanggat hindi kayo nagdaraan sa pagsubok, hanggat hindi kayo nakatapos at nakasulit sa pagsubok. Kaya masama ang hindi magdanas ng pagsubok, hindi maliligtas. Ngayon, sasabihin mo ba ngayon? Bakit narito ang iglesia? Dito nangyayari ang lahat ng yan. Gagamitin ng Diyos yan para ikaw ay subukin. Para pagdating ng araw, pagka ikaw ay nanatiling tapat, karapat dapat ka nang bigyan ng putong. Ano yung putong na yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. Kaya, italaga natin ang ating sarili sa lahat ng daranasin nating pagsubok. Ang inyong siguruhin, makapasa kayo at makasulit, sapagkat kung hindi, kayong maiiwan na para kayong dumi, sapagkat ang dinadalisay na ginto, merong naaalis na mga dumi. Huwag kayo sumama ro sa duming maalis. Doon kayo sumama sa nadalisay. Yun ho ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tanong, paano kayo madadalisay? Paano kayo makapapasa sa pagsubok? Ito po, pakinggan natin sa 23:10 hanggang 12 ng Hope. Ngunit, alam niya ang landas na aking dinadaanan. Pagkatapos niya akong subukin, lalabas akong tulad ng ginto. Paano yun? Ang mga hakbang niya'y maingat kong sinusundan. Pakinggan niyo yan, mga kapatid. Yan ho ang paraan para kayo makapasa. Ulit ang 11. Ang mga hakbang niya'y maingat kong sinusundan.
nanatili ako sa kanyang daan. Sige. Hindi ako lumihis, bahagyaman. Sige pa. Hindi ako lumayo sa kanyang mga utos. Sige pa. Ang mga salitang higit kong pinahalagahan kaysa pagkain ko araw-araw. Ano kayo makapapasa? Sino ang makapapasa? Kaparis ni Job. Hindi ho ba si Job nagdaan sa mabigat na pagsubok? Nawala lahat ng kabuhayan niya. Wala lahat. Eh hindi na bali yung kabuhayan, mapapalitan eh. Nawala lahat ng kanyang mga anak. Ang natira sa kanya yung asawa. Eh mabuti sana kung mabuting asawa. Eh salbahe yung asawa. Bakit? Akalain niyo yung noong nakita si Job na hirap dahil tinubuan ng bukol si Job Singin ng Diyos. mula sa ulo hanggang sa paa. Hindi ho makahiga, ni hindi makaupo, ni hindi makatayo. Kaya ang ginawa ni Job ay naglatag ng mga abo. Yun ang ginawang pinakakutsyon dahil hirap na siya. Eh yung asawa ho ang sabi sa kanya hindi ba nahalata pa yung nangyayari sa'yo? Naglingkod ka ng tapat sa Diyos mo, yan ang iginanti sa'yo. Talikuran mo na siya! Talikuran mo na! Ito sagot ni Job. Ang sagot ni Job, ang mga hakbang niya, maingat kong sinusundan, nanatili ako sa kanyang daan, hindi ako lumihis, bahagyaman, hindi ako lumayo sa kanyang mga utos. Ganyan ba kayo? Ang mga salita niya, higit kong pinahalagahan kaysa pagkain ko araw-araw. Paano ho nakapasa si Job? Hindi siya bumitaw sa pagsunod at sa pananatili sa mga utos ng Diyos. Paano naman tayo magkapapasa? Kayo rin, ano man ang mangyaring pagsubok, huwag ninyong bibitawan ang panghahawak ninyo sa inyong pananampalataya, ang panghahawak ninyo sa mga salita ng Diyos, ang inyong mga pagsunod sa mga utos ng Diyos, higit ninyong pahalagahan kaysa hanap buhay, kaysa pagkain sa araw-araw. Iyon ang makapapasa, iyon ang magiging mataas na uring ginto. Alam kong merong mga dumadaing. Ang sabi nila, ako ho naniniwala namang dapat akong magdaan sa pagsubok. Pero hindi ho naman itong pagsubok na ginaranas ko. Bakit? Sobra ko naman. Hindi ko ho kaya. Totoo ba yun? Pagka ganun parang nagdaramdam ka na sa Panginoon Diyos. Parang mong sinasabi sa Diyos, ano ka ba naman? Hindi mo ba nasukat ang kakayahan ko? Bakit mo ako pinadaan ng napakabigat na hindi ko makakaya? Ano sagot ng Diyos? Pakinggan ninyo sa Korinto, sa 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Tuloy! Sa halip, Ayan. pagdating ng pagsubok, Ano gagawin? ibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpay. Ano po sagot ng Diyos sa mga nagre-reklamo? Yun daw pagsubok na dumating sa kanya, sobra namang hindi na niya kaya. Sagot ng Diyos, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng iba. Kaya ano sabi niya? Hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Tao kulang ako. Hindi ko talagang makakaya. Sabi ng Diyos, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan mo yon. Alam ba niyo mga kapatid kung sino yung mga hindi nakapasa sa pagsubok? Balikan muna natin yung Job na iwan natin. Ang 4:5 hanggang 6. Basahin mo ngayon. Bakit ngayon dumaranas ng matinding kahirapan ay tila ka ng hihina at wari-ibig na mabuwal? Yun ang tanong ng Diyos. Ikaw ay matapat at may takot sa Diyos. Dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Ano po nangyayari sa iba? Nanghihina, nasisiraan ng loob, nanglulupaypay. Yung po hindi nakapasa. Sino nakapasa? Yung nanatiling matatag. Kamukha nyo. Abay, kahit yata harangin kayo ng kanyon hindi na kayo mapipigil sa inyong paglilingkod sa Diyos. Gaano karami na dito sa Alam nyo itong Pampanga? Ito ang kauna-unahang distrito. Dibisyon pa ang tawag natin. Itong Pampanga ang kauna-unahang dibisyon ng iglesia sa Pilipinas.
Kaya nandito mga matatandang ministro, nandito mga matatandang kapatid. Isipin ninyo, yung iba yung 1914 pa, hanggang 1918, 1920, Iglesia ni Cristo na, hanggang ngayon Iglesia ni Cristo pa. Aba. So gusto ko lang po i-mention na I remember sa file name po pala nito naka-indicate na sa Pampanga po pala ito na preaching. New information po sa akin na isa sa mga pinakauna talaga na distrito po pala, no? Division pa nga ang pag-refer ni Ka Erdy rito sa Pampanga. And of course, alam naman po natin yan at para po sa mga hindi nakakaalam, syempre, ang Iglesia ni Cristo po ang isa po sa mga leading po talaga na Filipino religion, ano po. And next to Roman Catholics, of course na, which is the majority naman po talaga sa Pilipinas, and then 6% ng Islam, around 2% plus naman po ang percentage ng mga Pilipino na naanib po sa Iglesia ni Cristo. Anyway, mga ka-youth, gusto ko lang po i-mention, and I think it's a very fascinating point na nasabi ni Ka Erdy rito, hindi ka masisave kung hindi ka nakasuffer, no? Kung hindi ka naghirap, kung hindi mo nadaanan yung mga matitinding pagsubok. That is interesting for me. So it tells us, or at least it conditions us, that what we feel, yung mga kahirapan, mga problema sa ating buhay, parte lang kumbaga ng journey ng isang Kristiyano. Unless we were born kumbaga with the silver spoon, no, sa ating pong mga bibig, ay generally hindi po talaga madali ang ating existence dito sa mundo, mga ka-youth. But regarding salvation din po, ano, interesting din po yung sa sitas po kanina na mention, yung putong. My understanding is crown po siguro ang translation yan sa English, ano, which is equivalent nga daw po sa salvation. So I always find it fascinating yung paraan po ng pagtatanong po ng preacher sa kanilang congregation. Paano kayo? Ito po. But anyway, so let's continue here. Sobra na hong batayan yang pasado na sa pagsubok. Pasang-pasa sa pagsubok. Sino hindi nakapasa? Kababautismo lamang inalamig na. Ilang samba lamang nahiwalay na. O yung iba naman natiwalag na, circular pa. Hindi ko nakapasa. Ano dahilan? Dumadaing sila. Aba, maski sa pag-aaral. Alisin mo examen? Walang papasa. Alisin mo examen? Wala ang magtatapos. Alisin mo examen, wala akong magiging professional. Maski gobyerno, nagbibigay din ng examen sa mga doktor, sa mga abogado, sa mga inhinyero at sa iba't iba pa. Bakit naman ang Diyos pagre-reklamuhan natin? Pagkabinigyan tayo ng examen, anong kailangan para tayo makapasa? Isa lang ang susi, manatili ka at sumunod ka. Huwag kang hihiwalay sa kanyang mga daan, sa kanyang mga utos. Ano sabi ng Diyos? Ako bahala, bibigyan kita ng lakas. Totoo ba yun? Totoo ba yung sa iglesyang ito? Pakinggan natin yung binasa natin kanina sa Zacarias 13:9. At aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy. Tayo. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Ayan. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Ito sabi ng Diyos, pag nangyari na yan. Sila'y magsisitawag sa aking pangalang. Yan ang lakas. At aking silang diringgin. Yan po lakas. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Ano po sabi ng Diyos? Nalakas na binigay niya sa iglesyang ito na kanyang idadaan sa apoy ng pagsubok. Ang sabi ng Diyos, magsisitawag sila sa aking pangalan, akin naman silang diringgin. Ang diferensya baka yung hindi tumatawag o hindi totoo ng pagtawag. Ang sabi ng Diyos, sasabihin ko, sila'y bayan ko, sasabihin nila, ang Panginoon ang aking Diyos. Hindi naman tayo hinihiwalayan ng Diyos Mga kapatid, mula pa noong 1914, katakot-takot na. Nag-iisa pa lang ang sugo, katakot-takot na ang dinaan ng pagsubok. Hanggang sa panahon ng Hapon, matitinding pagsubok ang dinaanan. Pagkatapos ngayon, nagdaranas pa rin ang pagsubok. Talagang ayaw na ng Diyos na mayroong matalikod sa iglesyang ito. Pagka tayo ay nakasulit sa pagsubok, ano kasunod na darating? Ano pangako ng Diyos sa iglesyang ito na darating sa kanila pagka sila nakapasa sa pagsubok? 62:11 hanggang 12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Yan mo kasunod. Ulit yung bahagi yun. Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Yoy. At tatawagin nila sila
ang banal na bayan, Tuloy. ang tinubos ng Panginoon. Sige pa. At ikaw ay tatawagin, hinana at bayang hindi pinabayaan. Ano po ang tawag sa bayang ito? Bayang hindi pinabayaan. Bayang hinanap, inubos ng Panginoon. Anong kasunod na darating? Ang kanilang kagantihan. Alin yon? Ang kaligtasan. Paano nga? Nakadikit sa araw ng paghukom. Ano ba kasunod pa? Ano pa ba mangyayari? Sabihin na natin nagkalindol pa. Sabihin na natin sumabog ang lahat ng bulkan. Ang katapos-tapusan niya ni si Jesus. Pasasabugin niya buong mundo. Sa apoy at asupre. Lilipulin niya lahat ng taong kasalanan. Pero yung Iglesia ni Cristo at ang lahat ng mga banal noong una, bubuhayin niya mula sa libingan. Yung mga dinat ng buhay, maaaring kasama ang ilan sa inyo ron. Sasalubong kay Jesus. Kaya sabi ng Diyos, hoy, bayang aking hinanap, ang inyong kaligtasan ay dumarating na. Ang kagantihan ay malapit na sa inyong mga kamay. Kaya mga kapatid, walang luging Iglesia ni Cristo. Nawalan ka ng bahay, pagdating ng paghukom, hindi man nawala yun, mawawala rin yun. Nawalan ka ng buhay, hindi man dahil sa anumang kalamidad, kahit wala ka pang sakit, talagang mamamatay ka. At higit sa lahat, ang pinakamasama, ay lipulin ka sa araw ng paghukom. Pero anong kapalaran ng tunay na Iglesia ni Cristo? Walang lugi, sapagkat ang kapalit, ang walang hanggang buhay at ang kanyang kaligtasan, ang kagantihan para sa lahat ng mga maliligtas. Kaya mga kapatid, pinuno ng Diyos ng pangako ang Iglesia. Pinuno niya ng patotoo ang Iglesia. Pinuno niya ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na ukol sa Espiritu ang Iglesia. Mula pa sa kanyang sugo, anong ginawa ng Diyos na ipinangako niya sa sugo niya? Pakinggan niyo sa 41:13. Ako ang Panginoon na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Hindi ba kayo naniniwala riyan? Yun ang nagsabi niyan, yun ang nagsabi ng kahirapan, yun ang nagsabi ng kakilabutan, yun ang nagsabi ng sunod-sunod na kasawian, yun ang nagsabi ng magkakagutom, yun ang nagsabing magkakasalot, yun ang nagsabing magkakalindol, yun din ang nagsabing maghuhukom, yun ngayon ang nagsasabi, huwag kang matatakot, sapagkat akong magpapalakas sa iyo, tutulungan ko kayo. Ang sabi ng Diyos. Kaya ako yung nagpapasalamat doon sa maraming mga kapatid na kumukupkop sa mga evacuees, nagpapakain sa mga refugees, tumutulong at nagpatuloy sa kanilang bahay, kinasangkapan ng Diyos para tulungan ang mga kapatid. Pero hindi ho lang yun ang tulong. Yung tulong na yun ay mauubos. Ang hindi ho mauubos, ang tulong ng Diyos. Tinupad ba niya sa iglesia? Makararating ba tayo sa ganito? Kung hindi ho tinupad ng Diyos, ilan na nagsimula ng iglesia? Isang tao. Ano ang kalagayan? Wala akong anumang katangian, walang anumang karangalan ni kayamanan na may pagmamalaki. Gaano karami ang kalaban? Buong mundo kalaban niya. Lahat ng relihiyon kalaban niya. Kamag-anak kalaban niya. Wala siyang kakampi, kundi Diyos. Pero sabi ng Diyos, ako bahala sa iyo. Palalakasin kita, tutulungan kita, itataas kita. Sa isang kisap mata, ang katuparan ni tayong nakakita, tayong nakadama. Kaya ano ang ating ikatatakot sa lahat ng uri ng kalamidad? Ang ating katakutan kung hindi tayo ligtas. Pero kung tayo ligtas, wala tayong dapat katakutan sapagkat ang lahat ng yan pandalisay para tayo makapasok sa langit. Mga kapatid, ang mahalaga, huwag kayong bitawan ng Diyos. Ang mahalaga, ang inumpisa kanyang tulong, tuloy-tuloy na kanyang ipagkaloob. Paano niya gagawin yan? Paano gagawin ng Diyos na tuloy-tuloy niya tayong kakalingain, tuloy-tuloy niya tayong pagpapalain? Pakinggan niyo ang 36:10. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ano po ang sabi ng Biblia? Sino raw po ang tutulungan ng Diyos ng tuloy-tuloy? Inumpisahan niya, hindi niya lalagutin ang pagtulong. Ang sabi, patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Yung bang hindi sumasamba, umiibig ba yon? Mas iniibig nyo ng kapakanan niya sa buhay, kaya nga iniwanan ng pagsamba. Hindi mahalaga sa kanya ang Panginoon Diyos, pero yung umiibig sa Diyos, binaksakan na ng lahat ng kalamidad. Hindi mapigil sa pagsamba sapagkat tapat ang pag-ibig niya sa Diyos. Yun po ang patuloy na kanyang iibigin
Sino ang patuloy niyang pagpapalain? Yung may buhay na matuwid. Huwag kayong papayag, mga taga rito sa Angeles. Ang sabi nila ay, sanlibutan ho nagsasabi nito, hindi tayo. Yan daw hong Angeles at saka Olongapo ay Sodom at Gomora. Kaya raw, binaksakan ng bulkan at saka ng lahar. Sodom at Gomora. Sabi nila yan, hindi tayo may sabi niya. Sila na mismo ang humuhusga sa sama ng dalawang syudad kung totoong masama. Pero ang Iglesia ni Cristo, kahit saan mo ilagay, kahit nasa Sodoma, kahit nasa Gomora, patuloy siyang nabubuhay ng matuwid. Kaya mga kapatid, pag maghahanap buhay kayo, kahit kaunti, pumayag na kayo, malinis lang. Pero kikita nga kayo ng malaki, pupunta nga kayo sa ibang bansa, sa mga lugar na walang pagsamba, hindi ko pagpapala yun, sumpa yun. Ipinagtatabuyan na kayo ng kapalaran. Ang tunay na pagpapala, yung kayo nananatili sa Diyos, nananatili kayo sa kahalalan, nananatili kayo sa iglesia. Ano man ang kitain ninyo, iglesia kayo ni Cristo, nabubuhay kayo ng matuwid, patuloy niya kayong pagpapalain. Ano ang pagpapala gagawin niya? 7 hanggang 8. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pagpa. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Ano po ang gagawin ng Diyos na pagpapala? Ang pag-ibig niya ay napakahalaga. Ang kalingan niya ay madarama. Pati sa pagkain, bibigyan niya ng sagana. At lahat ng biyaya ay kayang-kaya niyang ipagkaloob. Kaya lang hindi binibigay sa iba. Baka naman nila malimutan ang Panginoon Diyos. Pagka nasa gitna na sila ng kalayawan, yung iba kasi pag yumayaman ay nakakalimutan ng tungkulin, nakakalimutan ng paglilingkod. Pagka sumasagan at umuunlad ang hanap buhay, napapabayaan ang pagkaiglesia ni Cristo. Meron namang iba habang pinagpapala, lalong dumidigit sa paglilingkod sa Diyos. Yung analogy po na ginamit dito ni Ka Erdy, so katulad ng pagsusulit po sa ating mga paaralan, hinalin tulad po sa isang pagkukuha po ng exam or ng test mga ka-U3. And what should we do according to Ka Erdy here? Kinakailangan mag-remain, kinakailangang sumunod, at huwag humiwalay sa daan. And along the way, habang nahihirapan tayo, syempre dahil nga trials yan, trials and tribulations kumbaga, binibigyan naman tayo ng lakas ng Diyos mga ka-U3. Gusto ko lang po itanong mga ka-U3, dahil na-mention po kanina ni Ka Erdy yung nag-iisa pa lang ang sugo. So, ang tinutukoy po ba rito si Ka Felix Manalo po, na founder nga po ng Iglesia ni Cristo? So, ang ibig sabihin po ba, at a certain point, may mga naging sugo rin, maliban pa po kay Ginoong Felix Manalo? So, what does it mean exactly na nag-iisa pa lang ang sugo? Ang iba pong ministro din ng INC, siguro mga elders po ba, ay mako-consider din na sugo? Or ang tinutukoy po rito na marami ng sugo is ang continuing po na bloodline po ng mga Manalo family, mga ka-U3, dahil alam naman po natin yan, si Ka Erdy po ay anak ni Ka Felix Manalo. So, sa mga members po ng Iglesia ni Cristo, let us understand what does that mean. And gusto ko din po i-mention rito, yung na-mention niya na kahit saan do ilagay, kahit nasa Sodom and Gomorrah pa, kahit saan mo ilagay ang member do po ng Iglesia ni Cristo, is they will survive and thrive. And he also mentioned na instead of going abroad, na walang mga sambahan doon sa mga lugar na yon, he is emphasizing the idea of staying with the family siguro mga ka-youth, staying here in the Philippines and observe and keep yung pag-worship while they are here sa Pilipinas mga ka-youth. So anyway, let's continue. Mga kapatid, kayo ang iba sa inyo ay, ang karamihan sa inyo ay mga magulang na. Meron na kayong mga anak. Dalawang klase ho ang pagpapalaki sa anak. Isang ibigay mo lahat ng gusto niya, hanggang sa mahulog siya sa kalayawan, at magkaroon siya ng sari-saring bisyo sa katawan, hanggang sa makalibutan niya ang paglilingkod sa Diyos. Ganun ba kayo? Oo, dinidisiplina ninyo ang inyong anak. Hanggang sa pinapalo kung minsan, hindi lamang yung masamang palo. Yung parusa na nakasulat sa Biblia, na ang pamalo ay hindi inyuurong sa anak. Bakit ko nasabi yan? Tatanungin ko lang yung mga namamalo sa anak. Bakit yung pinapalo? Gusto ba nyo patayin? Nope.
Kaya ba kayo namamalo ay para pakain ng inyong anak? O pinapalo ninyo para itwid? Yeah, tuwid. Yun ang inyong pagmamahal. Yun ang inyong pag-ibig. Sa mga tuwid, merong parusa na pag-ibig. Sabihin na natin, kaya ako nasabihan, sabihin na natin, na yung ibang nagdanas at naramay sa kalamidad, sapagkat pinaparusahan sila ng Panginoon Diyos. Ang ibig man sabihin hindi na sila mahal ng Diyos? Ang ibig man sabihin sila'y itinakwil na ng Panginoon Diyos? Ano po ang pangako ng Diyos? Kung sakali man at sa isang pagkakataon, nalayo siya sa iyo. Sa isang pagkakataon, napabayaan ka. Sa isang pagkakataon, para bagang iniwanan ka na niya. Pero ano pangako niya? Kung ikaw ay nakahandang sumunod sa kanya. Pakinggan ninyo, 54:7 hanggang 8. Sandaling panahong kita'y iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Sino may sabi? Tuloy mo. Yan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Ano po sabi ng Diyos sa mga anak niyang pinarusahan niya sandali, iniwan niya sandali? Ang sabi ng Diyos, sandaling panahon kita'y iniwan, pero dahil sa tapatan aking pag-ibig sa iyo, muli kitang kukupkupin. Ano sabi niya? Sa tindi ng aking galit, nilisan kita sandali. Ngunit ang kapalit naman, habang panahon kong ipadarama sa iyo, ang tapat kong pagmamahal. Si Job, pagkatapos ng idaan sa napakabigat na pagsubok, alam ba niyo ginawa ng Diyos? Ibinalik ng makasampung beses. Pati anak, pinalitan. Bahay, pinalitan, kabuhayan. Higit kaysa dati ang ipinalit ng Diyos sapagkat napatunayan niya. Hindi dahil sa kayamanan siya naglilingkod, hindi dahil sa sisagana, kaya lamang siya dumidyo sa Diyos, kundi sa anumang uri ng kalagayan. Mahal niya Diyos. Tayo, mga kapatid, nagtampo ba kayo sa Diyos? Nagdamdam ba kayo sa Kanya? Sinisiba ninyo siya? Sinisiba ninyo kung bakit kayo nag-iglesia? Nagdanas ba kayo ng parusa? Napalo ba kayo? Naampas ba kayo ng Panginoon? Ang sabi ng Diyos, babalikan kita para kupkupin. Babalik ako sa iyo, hindi na para iwan. Babalik ako sa iyo para habang panahon, ipadama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Kung tayo ba'y magmakaawa sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya, sa kabila ng ating mga pagkukulang, mapagod kaya siya? Mayamot kaya siya? Ipagtabuyan kaya niya ang mga lalapit sa Kanya? Pakinggan ninyo, sabi ng Diyos. Sa 20 ng Isayas. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo ay magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro'y hindi magtatago sa inyo. Ayon. Tuloy sa 18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahapagan. Diyos na makatarungan itong Panginoon, mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Tuloy pa sa 21. Maririnig ninyo ang Kanyang tinig at siya laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Ano po sabi ng Diyos? Kung sakali mang ipahintulot niya na kayo magdanas ng kahirapan, magdanas ng sakit, o magdanas ng anumang uri ng kalamidad, ang sabi niya, hindi ako magtatago sa inyo. Ibig sabihin, pagtawag mo sa akin, nakagayak ako para ikaw ay aking tulungan, para ikaw ay aking sagutin. Ang totoo, ang sabi niya, ang Diyos ay naghihintay para tayo tulungan, para tayo kahabagan. Gusto niyang marinig ang inyong tinig na kayo ay humihingi ng saklolo, kayo humihingi ng awa, kayo ay nagmamakaawa sa Kanya. Nakahanda siya, matagal na. Hinihintay niya tayo. Kaya alam kong dito sa pagsambang ito, narito siya ngayon para kayo ay damayan, para kayo ay lapitan. Kung mayroong mga narito inabot ng kasawian, inaanyayahan ko sila, lumapit kayo sa Diyos. Andito ang Kanyang kapangyarihan para isa-isa damputin ka, isa-isa kupkupin, isa-isa Kanyang pagpalain, Kanyang pagkalooban ng biyaya, at higit sa lahat Kanyang palakasin at patibayin para makatagal
para makita siya pagdating ng aklat. Amang Diyos na makapangyarihan, halika ngayon sa kapulungan ito. Inaanyayahan kita, lapitan mo isa-isa iyong mga anak. Mga kapatid, buksan na ninyong inyong puso. Gustong pumasok ni Jesus. Gustong pumasok ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto niya isiguro kayo na walang mawawala sa inyo pagdating ng araw na kukunin na kayo ni Jesus. Kukunin na niya ang lahat ng mga maliligtas. Gusto niya ikasama kayong lahat. Kasama ang mga nangaunang nangagpahinga na. Kasama pati ng mga anak niyong maiiwan. Kasama kayong lahat sa pagtahan sa bayang panan. O Diyos ng langit, ang mga nananalangin sa iyo, ang mga humihingi ng saklolo sa iyo, yung mga nasa labas na hindi nakapasok, Ama, labasin mo rin ng iyong biyaya at ng iyong kapangyarihan. Halika, Ama, halika, huwag mong lalaktawan ng kahit isa. Wala sanang maiiwan sa lahat ng narito. Bago sila umuwi, Ama, ipabaon mo ang masaganang basbat, ang masaganang biyaya, ang lakas, para sila makatagal sa kanilang paglalakbay sa mundo. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Okay mga ka-U3, so ano pong masasabi nyo? Diyan po nagtatapos ang ating source video. So sa mga members po ng Iglesia ni Cristo na nanonood ngayon, siguro po ang tatype nyo dyan sa baba, bitin. But anyway, so ito po ay audio file of course ng full preaching ni Ka Erdy, and my guess is around 1998, 1999 dahil yung mga references niya po na na-mention, yung El Nino phenomenon for example ay nangyari po syempre noong 1998, 1999, no? And ang preaching po na ito ay siguro sa isang malaking simbahan po nila sa Angeles, no? Angeles, Pampanga daw po eh. And hindi ko na po mauulit lahat po ng aking mga observations dahil syempre po when I was watching this video, yung mga sinasabi ko po is real time po, ano, at saka instant reaction po talaga. Pero just a little bit of a recap ng ating natunghayan so far. So, ang preaching po na ito ay patungkol syempre sa end times, no? And syempre katulad po ng na-mention ko kanina, hindi po ito rare na sa Iglesia ni Cristo lamang po na exposition of the end times. So, this is something that a lot of denominations have been doing, yung ideya nga po ng pagbabalik ng second coming. At syempre kinakailangan ng urgency, ano? At kumbaga pag-prioritize sa kanila pang paniniwala. Dahil syempre kung darating yung ideya po ng salvation ng iyong kaluluwa, darating sa isang time na hindi matukoy-tukoy, you have to be prepared. And one of the things na nagustuhan ko syempre, yung analogy ni Ka Erdy patungkol sa mga trials natin na tila isang pagsusulit, and na-highlight po ni Ka Erdy kanina na yung truly na nag-suffer, yung truly na nag-undergo kumbaga ng mga paghihirap dito sa mundo, sila talaga yung makakuha ng salvation. And of course, in all these difficulties, God gives the assurance that He is giving us the strength to continue. And isa sa mga na-mention ko rin po kanina na gusto ko lang po itanong ulit, ano, yung idea po ng sugo. Dahil na-mention po ni Ka Erdy kanina, nag-iisa pa lang ang sugo. So because of that statement, we can infer actually na hindi lang nag-iisa ang sugo. So after ng isang sugo, meron pa. So ang tanong ko po, sino pa po yung ibang mga sugo? So does it mean po na yung family bloodline po ba ng Manalo ang tinutukoy na mga sugo pa? So after ni Ka Erdy, the next generation pa ng mga Manalo, yun po bang tinutukoy na sugo? Or ang tinutukoy po rito na sugo is other po ng mga minister perhaps, other than Ka Felix Manalo? So please comment below mga ka-youth, what do you know about this? And of course, para din po sa mga non-Iglesia ni Cristo members po na nanonood po ng video nito, please also tell us what are your questions and what do you think about this preaching. And as always mga ka-youth, if you like these kinds of contents, ay mag-click na kayo ng like. Dahil ibig sabihin po niya, nare-recommenda nyo ang video na ito sa iba pang mga YouTube viewers. And also, you can watch this video over there. May playlist din po tayo dito, mga Iglesia ni Cristo discussions po. And of course, subscribe button para po sa mga baguhan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.